All right, welcome back to More Than Ink Podcast. I am your host, Boots Brandon, and today we have a really, really special guest, Oh, a good friend of grabe naman. mine from the slums. The person who is siya yung tao na nakapagpunta kay Central C sa Pasay. At marami pang iba, marami tong tao na maraming, I would say, maraming connection, maraming movement sa, I would say, isa siya sa pillar sa hip-hop ng Pilipinas. And without further ado, my good friend La Kika in the house. Yes, sir. Grabe naman yung intro sa akin, Boots. Parang sa wrestling ba? Ang laking award. May kasama pala natin si OG Banks. Yes, dito si Yes, OG sir. Bears, kasama natin. Yeah, anyway, Kicks, alam ko, nag-podcast na tayo noon sa Manila. Oo nga eh. Kaso, hindi nabigay yung files eh. Hindi nabigay yung Na-delete files. ba? Na-delete. Na-delete, walang pero you know what? Maganda din na hindi natin na-release yun kasi na-realize ko na wala tayong masyadong napag-usapan nun kasi Jack Coke na. oo, ano lang yun eh, bago na tayo magkakilala ba? So at least ngayon, First time. ilang taon na lumipas, ang dami na natin pag-uusapan. So anyway bro, Sobra. yun nga, maybe you can talk about sa Kalamake, sa Pasay, paano ba yung buhay mo nung bata ka pa, how do you grow up, anong influence mo, ganun. Yes, Yun. sir. Kika from the slums, galing 1300 Pasay, especially Marikaban. So, nagsimula ako maliit pa lang. Hanggang ngayon naman eh. So, yun, born sa Bicol, raised sa Pasay. Okay. Oo, so, siguro 3 years old or 4 years old, napadbad na ako sa Pasay. Tapos doon, nilab ko na ang Pasay. Fast forward, ang dami nangyari. Dating nasa mga illegal and mga drug shit. Yes, sir. Hanggang sa naging legal na lahat. Yeah. So, Binago mo yung buhay mo. yes. Pinili mo yun. Binago Nice tayo one, ng bro. kalsada. Yeah, I mean, lahat naman may mga past there. From street smarts to book smarts. Yes, sir. Magandang combination yan, guys. Yeah. Kaya, mag-aaral kayo mabuti. Yes, sir. Yun nga, sinabi ko kanina, para sa akin, ikaw yung isa sa mga, para sa akin pillar ng Pilipinas. Yeah. Kasi, dami mong ginagawa, like The Plug, diba? Parang, The Plug PH, ang dami mong na-connect na tao, Shout sa the vlog. na naging part ng industry. Kahit kami, taga Cebu, na-connect na-connect nyo kami, or ikaw mismo, two joints. Which is, na-feel namin yung ano ba, yung natural na, Yung organic relationship. nagiging Yung organic relationship kasi. yun yung mga I think dahil sa frequency din ng Yeah. kada isa, especially Yeah, GG Banks. OG Banks. Galing din sa slums. Yes, ikaw, yes, sir. from nothing to something. Yeah. Yun, dahil siguro sa ganun, Boots, kasi kaya tayo nagko-connect ngayon. Tsaka, alam din ng mga kahit sa ibang industry, alam nila yun eh. Yung iba doon, galing din sa wala. Yeah. Kaya, laging humble, makikita mo, laging magkakasama. Yeah. And I And think, marami tayong nako-connect. yeah. Yun ang pinakamagandang. Sa tingin ko, yun din ang purpose ba? Yes, nir. Diba? Uh, Nagkaka-accent ako ng Bisaya dito. Kasi yung plano, isang linggo, ilang araw na ako dito sa Bisaya ba. anyway, bro, saan mo ba nakuha yung pangalan na Lakika? Ayun, lucky ka. Siyempre, nag-research muna ako yan dati. Ang research ko dyan is as eater, yung meaning niya. Tapos parang matabang babae yung meaning niya. Ewan ko anong language yun, pero siguro Spanish siya. Pero nakuha ko siya dahil sa panonood ko ng Narcos. Kung kilala niyo yung shooter Yeah, ni Ni Pablo Escobar. si Lucky ka doon. Lakika. Doon ko nakuha yun kasi shooter din ako before sa mga events sa The Plug. Camera, shooter Camera ng shooter. Hindi tayo nagagana ha. Tanong niyo si RJ Banks. Ganun, hindi ganun. Oo, gano'n. Gano'n, hindi gano'n. Pero yun, doon ko nakuha yung pangalan doon. Kaya pala. So, pero actually, parang bumagay din no? Ba din, no? Ang karakter. Para sa akin, unique lang siya, gano'n. Yes, Yun, sir. Siguro dahil, ano pa ako noon, bata-bata pa mag-isip ba?
Dami yung na-influence bro, kahit lucky na ka. may nagpa-follow sa akin sa mga Instagram, parang shoot by ganito. Shot by. Shot by ganito. Pero ang OG talaga yan, shot by Pudong. Si Shot by Pudong talaga. Yes. Next Yeah. time. Yo guys, mag-comment kayo kung gusto niyo si Pudong Yes, next. sir. Ano natin, balikan natin konti yung unang punta mo dito sa Cebu. Yeah, Nakilala first mo kami time. ni Banks. So yun, first time talaga nagkilala kami ni Boots sa Manila dahil kay Dope. Dahil kay Shoutout Dope. kay Yeah, shoutout kay Dope. Dope. Redeem. For sure. Dope Tattoo. Si Dope kasi ligaw yan na tao dati back then like 5 years ago. Dun sa spot sa Pasay, sa pinagbabaykan ko, nag-skate si Dope. Tapos yun, nagkapansin na kami, fan siya ng Two Two Joints. joints. Nakikinig siya sa music ni Bugoy na Koy, same thing. Tapos nag-connect kami. Then nalaman ko tattoo artist siya. Doon, nagpatattoo ako sa kanya. Tapos tinuruan niya ako mag-skate. Natuto na ako mag-skate kahit ride lang dati. Exercise. Tapos, yun, napunta si Dope sa Cebu. I don't know kung paano kayo nagkakilala ni Dope. Nagkakilala kami ni Dope. Actually, dahil kay Sing Song. Hinasin daw siya ni Sing Song eh. Kaya parang, alam ni Dope na close kami ni Sing Song kasi nakikita nga niya sa mga post ko. Tapos, parang, oy, ito, ewan ko kung plano ba talaga ni Dope. Nakwento rin sa kanya ni Dope, like, si Motik ang una niya kilala. Si Motik. At hindi niya alam, pinsan ni Motik si Sing Song. Tapos kayo na nagkakilala. Kaya nga, tapos sabi ni Zing Zong, pawiks, we. Gano'n kasi, nagsalita yun eh. May kaibigan ako nga tattoo artist, galing Manila. Sabi niya, sabi ko, check mo na lang ng portfolio niya, galing. Sabi ko, okay. Pumunta ba dito? Ayun, napunta naman ang ending. Tumira siya sa bahay namin. Pang mga 1 taon siguro. So, ayun, mula noon, naging connect, and then, yun, fast forward Boots, kinonect niya ako sa'yo. mm, Siya ang dahilan kaya nung nag-podcast kami sa Manila ni Boots na hindi na-upload. Actually, mabuti nga hindi na-upload kasi lasing-lasing din ako noon. Nag-podcast si Boots doon sa isang araw, 5 ata yung interview. Nagpapalit lang ng damit. Ewan ko dito kay Boots eh, lakas din ng trip eh. Tapos, after that, nagka-connect na. Then, tinatuan mo ko ata dito sa sa ribs. sa ribs. Ayun, Cobra. nag-build ng connection. Tapos, in-invite ako dito ni Boots sa Cebu. yes sir. Oh, like 4 years ago. anniversary. 4 years, 3 years ago. Well, I think 4 years ago. Oo, no? Ano yun? Grand opening ng bagong shop. Ayun, grand opening ng Tsaka Redeem. anniversary. Nag-take ako ng pictures doon. Nag-shooter ba ako? Yeah. Ang maganda sa'yo, Kicks, is nakapag-travel ka gamit yung skills mo. Talent, di ba? Yun ba talaga yung parang naging tawag dyan? Parang naging bread and butter mo, yung nagsushoot ka, lumalabas ka, nagkumukuha ka ng mga Actually, marami. events. Marami akong parang pinagkuha na ng source of income. Like, Okay. sa pag-shoot, sa pag-model, pag-promote, yan. And may sarili rin akong brand, 1300. Yes, sir. Tulad na suot ko ngayon. Yes, sir. Fresh na fresh. Yes. Hustlers only. Tapos, ayun, ano lang siya, Boots, parang isa sa mga source of income ko. Like, yung skills na sinasabi mo, Yeah. ewan ko kung skills ba yun eh. Pero, para sa akin, ayun lang yung gusto kong gawin. Yeah. Yan ang maganda. The natural Kagaya ni- skills, siguro natural Yeah. skills. Kagaya ni OG Banks, di ba? May pa ba may brand ka din? Oo, yeah. Na OG Originals yun. OG Originals, yun. Yung pag-supportahan natin mga kaibigan. So, after nan, next question go, Kicks, is paano ba kayo nagkalala ni Bugoy? Or paano ka naging part ng Two Alam ko Joints? na, kwento ko na rin dito before, like, back then, nasa illegal shit ako, drug game. Tapos, ang music ko dati si Bugoy na Koy Koy. Like, syempre, Hustlers music ba? Like, smoke, tapos, basta, tungkol sa pagkuha ng pera. Yeah, Haslin. Tapos yun, para sa akin, number 1 fan niya ako dati kasi every time na may release yung Daily Flight, bumibili ako sa kanya. Okay. Tapos doon, meet up pa yun. Lagi, may benta bounce yan na tinatawag si Koy. Pupunta sa isang mall, doon kayo magmi-meet. Tapos, yun, natural connections. Tapos, fast forward, na-fuck up yung diskarte. Tapos, parang nag-message lang ako kay Koy na, yo, Koy, ganito, ako na lang mag-ano ng
magtinda ng t-shirt dito sa Pasay. So parang Recta Source Pasay. So yun, pinagbigyan niya ako like si Podong nag-asikaso noon, si Podong yun ang nagdi-deliver sa akin, silang dalawa. Tapos yun, parang ako naging Recta Source sa Pasay. Tapos yun, naging income ko. Tapos, fast forward, sinasama nila ako sa car meet, sa mga event-event nila. Tapos, ayun, ang dami ko rin nakilala. Tsaka, ang dami ko natutunan. Tumaas yung, ano ko, standard sa, Pag sumama ka kasi oo, Getway, sa lifestyle. yeah. Nakaka-ano din siya eh. Kasi, from, galing kang slums, tapos makakita mo yung mga luxury cars, mga gandang yung mga gusto natin, basically. Yeah. Ayun, tataas yung standard mo, mas matututo ka. Ng way of living na gusto mo. Yun. Yeah. Doon kami nagkakilala. That's good. That's nice. Yeah. Siguro maraming nagtatanong, Kicks, ano ba para sa iyo yung 2 joints? Ang mindset siya talaga, like, iba-iba eh, parang, pwede mong tawagin si Boots na 2 joints, pwede si Ninong Chicken na 2 joints, si OG Bongs na 2 joints, depende sa mindset kung ano yung makukuha mo sa 2 joints, kung hustler's mindset, pimp mindset, or entrepreneur, iba-iba siya eh. Depende. By levels. Yeah. Pero, basically, si Koy ang parang core niya eh. Yeah. Kasi si Koy, halos lahat nung sinabi ko, Siya yung meron siya nun eh. Diba? Yeah. So, dun lang siya kasi yung iba naman sa amin, deep pimp. Iba naman business Yeah, na. kaya nga nakita ko sa isang podcast, sabi ni ko, yung 2 joints, iba-iba din siya, yung kagaya ni Ninong Chicken. Iba-iba yung siya. mindset niya, di ba? Yung ang nakuha niya sa 2 joints, itong hustlin na style, di ba? Ayun, Hindi naman lahat kasi ang daming nagsabi, uy, pag ganyan. Yan ito, marami pumasok. Babae, ganyan. Hindi. Ano siya, mindset talaga. Kailangan. Kaya rin sinasabi namin hindi para sa lahat. Yeah, Kasi hindi mahirap para sa siya. lahat. For sure, man. For sure. Nice one. So, parang, yun, sa tingin ko Naliwanagan ng nila. Sa inyo kasi yung ilaw ni John. Mga taga-Cebu or taga-audience natin. Kasi akala nila, dami may nag-message sa akin. Gito. Pero, you know what? As a man, as a lalaki, lalo na tayo yung provider, kailangan natin ng inspiration na parang mas gumaling sa buhay ba? Pag ako kasi, sobrang pinipili ko na yung sino yung papakinggan ko eh. Yep. Kasi hindi din pwede na bara-bara kahit sino yung papakinggan mo at wala kang parang direction sa vision ng negosyo, sa buhay. Dahil na ako, may anak na ako, alam mo yun. Pinipili ko yung sino yung tao na sasamahan ko. Ganyan ba? So far, yung 2 joints sobrang ganda, sobrang na-motivate din talaga ako mula nung nagkaka-connect tayo lahat, di ba? No? So, tingnan mo na nagagawa natin, ang dami. Di ba? So, sobrang dami natin na connect ng mga tao. yeah. Sobrang dami natin nagawa mga activities. Yeah. So, Iba-iba. ayun, sabi nga, di ba? Mas masaya pa yung hindi na post natin. Yung mga behind the scenes, part, no? yung mga stories, mga icing lang yun, pero yung buong cake, sa likod ng camera, talagang solid na mga. Nice. Yes, na-cover na natin yung 2 joints. So ngayon, part din, Kicks, gusto ko din malaman, ano ba yung The Plug? Paano mo ba binuo yun? Or ano ba yun siya? Kasi ako, gusto ko din siya malaman kung ano ba yun talaga yung The Plug. Ano yung mission and vision or whatever. The Plug means, saksakan ba siya? Connection, di ba? Yeah, connect. Pero sa The Plug din, sa streets, ano siya? Source ka din ba? Yeah. Source, The Plug, yung pwede mong pagkunan. Mm. Anyway, The Plug, inspired yun talaga. Shoutout kay Kuya Mike Sweep. Dati konektado. Sila yung mga camera gangsta na OG talaga. Like, pag sa mga events, makikita ko yan, sila yung may dalang camera. Kukuha ng mga footage, mga clips. Doon ako na-inspire. Pero, dati rin nakapanood kasi ako ng documentary na nakalimutan ko yung photographer na yun sa States eh. Hindi, si Bob eh. Parang, ang mga kuha niyang footage, like, yung bago nabaril si Tupac, nakasama si Suge Knight, siya yung kumuha ng picture nun. So, sa The Plug, dati yun yung gusto kong mangyari. Like, ako lang yung makakuha ng photo ng mga legendary photos. Mga ganun, sa mga artists. Pero, as a name niya is to connect talaga. Yeah. Para ma-connect sa music I industry. can relate din sa skateboarding kasi may isang famous na photographer, ang pangalan niya is Ativa. Siya yung mga nag-shoot kay Pero Rodriguez, kasama si Kobe Bryant. Ngayon mga legendary photos.
parang ganyan din. Parang, nakaka-relate ako. Nakaka-inspire din ganyan. So, ganun nga, yung pangalan pa lang, The Plug, parang yun pa lang, connect talaga eh, no? So, yun, ang ganda pala ng, parang vision mo na yun, which is until now, binubuhay mo ngayon, yung, niya. Actually, may mga tao na para dun. Ngayon, ako lang nasa, Okay. may Ikaw na lang sarili yung, parang, okay, ito, gawin mo, ganito, ganyan. marami na. Galing. Anyway, for sure, marami nagtatanong, bro. Anong, Wag lang mat, okay. si OG Pan. Anyway, andito din sila Kika kasi hindi lang bakasyon, trabaho din. Nag-shoot kayo kanina, di ba? Nag-shoot kami ng ni Oji Bongsan, kaibigan niya. Taga Cebu, kung gusto niyong bumalik si Kika dito. Tara, trabaho Marami tayo dito, itong mga pwede bay. Let's go. i-offer sa inyo, shoot ng video. Kahit hindi video, kahit hindi modeling. photo, kahit ano. Yun, maraming bala to sila Kika. Yes, sir. Anyway, pag-usapan natin bro, excited ako sa topic na to tungkol kay Central C. Central C. Paano ba nangyari yun bro? Grabe, legendary yun ba din no? Imagine bro, Yeah. ito Okay. na-excited ako, sorry. Imagine mo, as a friend, from the outside point of view ba, nadala niyo si Central C doon, kasama si Kuy bro. Kami ni Bangs, wala. Shout out to my guys, talaga, siya rin ang isa sa dahilan. Kay Tofu, kay Josh Sobeldia. Shout out kay Tofu kasi si Top, kaibigan niya si Judah. Isa rin siya ng Cebuano bro. Yung nakakwento ko sa'yo. Yeah. Na tropa ni Central C. Nice. So, sila talaga nag-connect. Nice. So, kaya lang napunta sa slum si Sench dahil kay Top kasi kaya niya tropa. At dun yung talagang pag nag-accommodate ako ng international artist, doon ko dinadala. Yeah, if you guys don't know, Marami na like Shorty, Embinel. Halos yung mga pumunta dito na artist, in-accommodate natin. Yeah. So, nung time na yun, Kicks, oy, pupunta si Central C. Paano ba yun? After ng concert niya? Actually, tentative lahat yun eh. Hindi siya nakaplan. Okay. Wala talaga, like, wala ako hindi ko naman idol si Central C bro, like, pangyang style na siya, kasi tayo angkol na tayo. Old star. Ewan ko, pero parang katanda ako na sa scene kasi. Kaya ako siya nasasabi, pero, yun nga, alam ko yung music niya, pero yung, actually, di ko alam yung background niya kung paano siya nag-start. Yeah. Kasi ang mga pinapakinggan niya natin, sila OG Banks ang pinapakinggan natin. Yung mga OG. Tama, mga OG na music ba? So yun, kasi ang nangyari, may trabaho kami nila Judah, yung Judah Tribe na brand. May shoot talaga kami. So, yung that day ng concert is, nag-meet up kami nila Top, ganto ganyan, tas mga ibang tropa. Tapos, wala akong idea. Tapos, dahil rin kay Judah, kaya kami nakapunta ng concert, VIP. Tapos, after that, may after party. So, kala namin, maano namin si Sench. Pero, unang lapag ni Central C dito, nakita na agad namin siya. Like, nung bago pa lang siya, kasi kumain siya sa may Makati Ab eh. So, napuntahan niyo siya? Hindi, pinuntahan niya kami. Pinuntahan niya yung tropa niya dun si Judah. Nag-meet sila. Tapos, kinabukasan yung concert. Tapos yun, after ng concert, may after party. Hindi siya pumunta. Kasi siya eh, Muslim pala siya eh. Okay. So, parang Ramadan pa that time, pa-end ng Ramadan. Tapos, hindi rin siya nagiinom. Parang healthy lifestyle ba? Tsaka nung sinilip ko na siya, like, ang hirap din ng lifestyle niya sa edad niya na 27. So, like, daily flight ba? Laging palipad-lipad. Kaya nga. Nag-Asia tour siya eh. Nakita ko nga yung mga vlog niya eh, di ba? So, yun, nung gabi na yun na magkakasama kami ni Judah, ni Top, dun nagsabi si Judah na, yo, baka pumunta si Sench ng slums bukas. So kami nito parang, paano plano? Anong plano? So ang naging plano namin, hindi talaga kami nagpakalasing nun na kahit gusto namin like enjoy yung moment. Pero lagi namin kasi pinapakita sa mga connect na hindi. Bigyan natin ng magandang experience ba? Yeah. Tapos umuwi kami nun like 3 a.m. na. 3 a.m. na. Tapos bago ako matulog, iniisip ko kung anong plano eh. Kasi si Central C pupunta lang slums. Like,
Talaga, wow. Kasi parang, yung iba nagbayad ng meet and greet. Yes, Para ano magkano din yun. Diba, tapos kasi pupunta doon. Okay. Paano kaya gagawin? Si Topo sa side ni Judah. So, siya yung kausap eh. Oo. Ako lang yung kausap nito para Para sa i-organize. pupuntahan. Saan pupunta? Okay, organize. So, naisip ko, parang nasa Grab pala kami ni Top. Sinabihan ko na si Top, yo Top, may kailangan pa tayong isa dyan na tao. Yes. Ilagay natin si Bugoy Yes, sir. para mahati yung crowd. Yun talaga ang plano. Kasi ang tagal na rin hindi nakapunta ni Koy sa amin eh. Kasi every time na pupunta yun, laging alam mo naman pag mga neighborhood. Tapos yun yung naging plano, parang pagka-uwi ko ng bahay, nag-iwan ako ng message kay Koy like, kasi alam ko busy si Koy, like everyday yun nagbaboxing, 6 AM, gigising na yun. Yo Koy, pag may time ka mamaya, si Central si pupunta sa amin, 10 AM, ganito, ganyan, bla bla. Tulog ako. Maya nag-ring yung phone ko, 6 AM. Pura 3 hours. Bro, sa ito ulo ko. Kasi ang iniinom namin, hard liquor eh. Sabi, fuck. Tapos yun, sabi ni Koy, okay. Sige, pag postahan ko yan. Kasi sabi ko sa kanya, tentative ba? Kumbaga, hindi pa sure na kung pupunta. Yeah. So yun, nag-message si Koy like 7. Sige, postahan ko yan. Tapos 9 AM pumunta na siya sa amin. Tapos ako, nag-antay lang din ng message. Top, gising na ng 8. Sabi ko, Top, ikaw muna dyan. Tapos yan, nag-message na si Top na, yo, tuloy tayo. Yes, sir. Tapos yan, bro, the rest is history. Wow, that's amazing. Yeah, Grabe, check grabe. nyo na lang. Isang palakpakan sa 2 years. Grabe yung nangyari. Yan, basta Pero ako ano yun, bro, to be honest, step up the parang ganun mag-host yung 2 joints, no? Ganun tayo mag-host. Ang galing nun. Siya paikot niya siya. Tinanong ko rin si Sench bakit niya napili na pumunta sa ganun kasi saan namin pupuntahan eh. Pero nagets naman din namin kasi hindi na siya may elib pag din naman siya BGC sa mga Hindi gina. na, Tagalog. dami niyang napunta ang magandang lugar eh, no? Mali, no? Nung pinapasok natin ng Eskinita. Galing. So anyway, grabe bro. Step up talaga ang level. Sa ngayon, mula ngayon, yung mga tao na i-host, mga sikat, no? Yeah. Ganun talaga ang gagawin. Pero ang ganda. Ang ganda ng photos na nakikita ko. Alam mo ba, sobrang proud ako. All organic bro, like Yeah. maayos lang ang pagkakaano namin. Yeah, at saka pinost niya. Di ba? Pinost niya talaga. Tarang, grabe. Hindi kami nag-expect daw. Like, Yeah. hindi nga namin pinasuot siya ng brand namin. Yan ang maganda. No logos. Yeah. So, anyway, Cakes, let's talk about, kasi nakita ko na may pa-open ka na store na, 1300. Yeah. Nag-start opening na siya sa... Okay. So, naalala ko na-shoot si Cookies dun eh, no? Padayon. Padayon. Ano yung meaning ng bro? Padayon is continue. Continue. So, Ganda rin na ang concept ano mo. pa yun? Tabi continue pa yung story. Sabi continue pa. Hindi pa siya tapos eh. Di ba yun yung final concept namin nito? Okay. So, Actually, ano yung parang na-visualize mo sa store na yan? Actually, para lang siyang tawag dito. Showroom ba? Kasi may ano rin ako web store, 1300streetwear.com sa mga gustong umorder ng online. So, para lang siyang showroom para pag gusto mo mahawakan yung quality ng damit, puntahan mo. Yeah, marami din kasi... Siya parang gallery. Yun ang gusto kong gawin doon. Marami din kasi gustong mahawakan, ma-fit yung no. Para sa'yo, Cakes, importante din ba yung may physical store ka? Yeah, as a brand? Depende yan kung anong klaseng brand ang gusto mo eh. Kasi may mga brand na nabubuhay online eh. Yeah. Like, Shein, wala namang physical store si Shein. Pero wise lang. Pero pando yun, bro. Grabe yung... Wala namang physical store si Shein, di ba? Yeah. Parang ganun. Depende kung anong klase ang gusto mo mangyari sa brand. Okay. Depende sa branding. Depende sa brand. Okay. Pero sa ngayon, para sa mga maliliit na brand owners, bonus ang may physical store. Yeah. Kasi nagkakaroon ng connect sa tao. Like, yung owner tsaka consumer. Yung audience. Nice. Yeah. Kasi parang naisip ko din yan eh. Parang sa tattoo lang din siya. Wala nung nag-open ako ng shop. Kasi sa bahay ako eh. Una sa bahay ako muna eh. Okay lang. May pumapasok. Pero nung nag-open na ako ng publicly ng tattoo shop, iba kasi
may biglang papasok na hindi naman naka-schedule, alam mo yun? Yep. Tsaka para sa akin, parang legitimate ka na tignan. Para sa akin yun. Yung iba may gusto naman sa bahay lang, ganun. Pero sa akin, parang maganda siya anytime yung kliyente pupunta sa shop mo na may hours, ganito ganyan. Nakatulong pa ako ng mga ibang tattoo artists Yep. na build yung career nila dahil sa shop ko, ganun. So, okay din siya. Yeah, kaya depende talaga siya. Diba? Yeah, depende. May mga bagong release ka? May mga parating kasi nag-rebrand kami. Nag-rebrand ako ngayon ng Okay. logo. Bro, gusto ko pag-usapan yung mga experiences mo sa two joints. Like, iba-iba kasi karakter no? No? Iba-ibang player yun eh. Si Pudong, more Pero on siya may action tsaka comedy lang. Ayan lang yun. Kung sa movie, ganun lang. Ganun lang talaga. Maraming drama doon ba? Yeah. Si Ninong Chicken, nakaka-inspired siya no? Yeah, iba rin na yun si Ninong, iba naman na sides. Pag nakita ko yung post niya, ano siya parang naka-inspired na hindi ka magiging matamad. No, tamad no kasi lagi siyang araw-araw promote ng brand. Ang galing ng iba naman si Jekto, sobrang humble pero 'di ba, may ginagawa pa din siya. Baga iba't ibang player. Iba-ibang player, Choose your character na lang kung sinong gagayahin mo. Oo, 'di ba? Ganun din. Natutuwa din ako diyan eh. Ayun, so mula nung pumunta ka ng Cebu, bro, anong reaction mo sa Cebu? Nakilala mo si OG Bags, mga tao dito? Yep. Naliwanagan ako sa term na Bisaya. Like, pag nasa Manila kasi, pag sinabi nilang Bisaya, actually, pumorma, construction worker, mga Akala Inday, probinsya. like province. Pero Bisaya culture is classy, may taste, High standards. standards yan, para Yan. sa akin. Yun yung nabago sa perspective ko sa Bisaya na to. Yeah. Hindi mo rin kasi siya kasi syempre lumaki ka sa Manila talaga sa Manila na. Nung ang ganda ng sinabi mo kasi para sa akin Kasi actually, maraming talagang Bisaya na nakikipagsapalaran sa Manila. Yeah. So, syempre, sila parang iba pa yung experience nila Parang, hindi katulad na sa Manila kasi sobrang fast-pacing, sobrang bilis ng mga nangyayari. Yeah. Kahit traffic, mabilis. Mabilis mag-traffic ba? Kahit traffic na. Ang bilis sa buhay. Mabilis ang doon, oras. Sobrang bilis ng routine. Sobra. Parang kung may 9 to 5 job ka doon, parang papasok ka lang, pag-uwi, tulog na. Wala ka ng time sa family, gano'n. Unlike dito, mas chill. Yeah. Yeah. Kasi parang So, yun yung parang mga Bisaya doon, parang ganun yung nagiging routine na nila. Excuse me. galing. Yeah, para sa akin din mga Bisaya, parang ang dami din gumagaling doon no? Parang ang dami ding ang sa akin din, nag-open ako ng shop sa Manila dahil din yung Manila kasi para sa akin sobrang taas ba. Yep. Na gusto kong ang galing pag nandun ako, na-inspired ako na nagiging times 2 yung hustling ko na yung mentality ko, gagalingan ko pa, daming magaling, parang ganun. Yan ang gusto ko din doon sa Manila kasi basta para sa akin sobrang daming magaling talaga in terms of music, art, Mix na kasi siya. tattooing, Halo na. kasi nakakahawa. Kaya pag bumabalik ako sa Cebu, parang Manila mentality ako pero Cebu lifestyle ako. Gets. Kaya ang dami ko nagagawa. Mas balance ka pag ganun. Kasi Yes. sa Manila, mabe-burnout ka sa mga workloads doon. Nakakatulong din ba sa'yo, Cakes, na nakakalipad ka dito sa Manila anytime? Minsan ayoko na sa Manila. Joke. Yeah, balik ako sa Cebu ba? Like para galing ka Manila, pupunta ka ng Cebu, may mga tropa ka dito. Lalo, punta ka si Kiyor, may healer doon. Hindi, ibig sabihin, malaking bagay siya as a Manileño na magbakasyon sa probinsya. Yeah.
makakita ng mga gandang White Sand Beach. nature. No? Mga Yeah. gawa ni GOD, hindi gawa ng tao, alam mo yun. Yes, sir. Yes, sir. Masaya. Ito experience ko ngayon, ito yung pinakamatagal ko ata na bakasyon kasi usually pag nag-out of the country ako tsaka lumilipad ako mga 5 days to 7 days lang yung maximum. Ngayon, 9 days na ata ako nandito. So, anyway, Na-break na yung record. Baka next time, 1 month eh. yeah. Nag-iisipan ko pa eh. Ang galing lang isipin doon na, di ba, sabi mo galing ka sa slums, tapos ngayon yung story mo, bigla kang nasa Thailand, Taiwan. Yeah. Ngayon nasa Yun din yung bro, like, yung nangyari kay Central C na thing. Ano rin yun, isa yun sa patunay na walang imposible ba? Yes, Like, yes. from kahit saan ka galing, pag naisip mo, mangyayari yan. Yes, sir. Galing. Basta kikilusan mo lang siya. Yes, sir. Mahirap yan, pag inisip mo lang, parang nananaginip ng gising ang tawag ba? So, parang, di ba, parang hindi totoo ba? No? Nakasama mo si Kaya Central das C. siyang kilusan. Gusto kong pag-usapan yung experience mo ngayon dito na Yeah. nangyari to. Para kung grabe mo. Field trip na malala eh, parang gano'n. So, here, ako na lang una. So, naisip namin ni Yul na, Wait, ako muna. sige. Kasi ganito yan eh, parang 1st of April pa lang, kausap namin ni Yul tsaka ni Boots. Like, nag-invite ng event sa Secure. Yung Isla Calayo, shoutout sa Yes, sir. Isla Calayo 4. Sa successful event kay Yul, Sobra. Island Vibes, Congratulations. Backfish. Kung sino man mga gumanap na tao doon, mga kaibigan natin. Shoutout sa inyo guys. Hopefully, yung pang 5 nandun na naman tayo, syempre. Di na ata tayo mamamala doon. Yes, sir. Pero yun, tentative yung pag-uusap hanggang sa nag-book ng flight to sila Boots, binook nila ako. Yun, si Boots na mag-kwento sa inyo. Actually, ang galing lang kasi nung sinabi ng tropa kong taga Taiwan na pupunta sila, sinabi ko, punta kayo ganitong date kasi iba yung ipapakita ko sa inyo, hindi city. This time, kasi yung tropa kong taga Taiwan, sila Ben, tsaka si Robert, legendary Robert. Hindi na pag-usapan yun. Sakto na pupunta sila dito, plano. Tapos, ayun, si ano din, aside from that, si Latun, tsaka yung brother niya, taga-Korea naman, pumunta. Tapos sila ni Ryota na Japan. So, ang ganda nga ng tour natin eh. Pero, Asia tour ba? Asia Tour, international. Dumating ka, kinabukasan pumunta tayo ng Oslo, Oo. no? Ang ganda na yun kasi Ganda ng transition ng... kung hindi nyo alam guys, ang Siquijor nasa dulo ng south na sa Cebu. So ito yung dulo ng Cebu. Huwag kayo pumunta yung pangit dun. Okay. So na-realize ko, gusto ko kayong bigyan ng sobrang magandang experience. Ang unang pinunta natin is nag-whale shark tayo. Sobrang ganda ng experience na pina-experience ni Boots, like yung whale shark. Grabe. Ang laki. OG bang ang laki sobra. Tapos, yun, Nag-waterfalls. Waterfalls. yung ang ganda ng waterfalls. So, yan yung para sa akin, ang ganda ng waterfalls. Saka yung wild monkey yan. Hindi yan, na namin wild napanood yung pinaka-leader doon. Ang kulot ng wild monkey, no? Kasi, once na aakyat yung king nila, lahat susunod talaga ba din, no? Sobrang organized pa. Walang matitirang isa. As in, sobrang Pero organized. yun, sulit talaga yung paglapag ko ng madaling araw, tas kinabukasan. Diba, paglapag ko ng Cebu, madaling araw, kinabukasan, alis na agad Alis kami. na. Walang tulog. Walang tulog-tulog. Tapos biyahe pa Oslo. Pauslob. Tapos pagdating doon, pahinga lang onde. Basta agad na ng mga napuntahan namin doon. Then tapos, diretso sa... Tapos dumiretso kami na Siquijor. Siquijor. Doon na nag-start ang mga legendary na kwento. Doon na, yun. Ganun kami nangiti. Hindi kami itsura ko ngayon. Kakulay wala si Boots yung regular niya na kakulay eh. Pero, well, you know what? Gusto na mo ba yan? Ditilag na mga tan. Di ba ba din, Si OG Banks nga dun, eh. Mabenta si OG Bong. Local dun sa si Kyo. Local ang Siquijor. Yeah, shoutout kila Insik. Yung sa mga tattoo industry din doon. Tanggap na tanggap tayo. Jason bro yun. Si Jace sa bahay, Balay, Bahandi.
Tsaka sa mga pinagpudripan namin, yung masasarap dun. Yeah, Shoutout sa sobrang inyo. mga local food na pumunta pa Mga sila. pinagstayan namin, kila Uncle. Yan. Um, Hindi namin sasabihin, basta pangit dun. tignan okay? nyo lang yung basta. Tignan nyo lang. Kaya, huwag na kausa doon. Yeah, one last thing. Thank you so much, Yul. Yeah, shoutout. Island Vibes, Island Vibes. Isla Calayo, and yeah, lahat ng mag-perform, Winston Lee, sila Jastro, grabe bro, Buki, no, lahat, ang ganda, ganda ng experience. Yun, Gigs, last question lang. Um, how do you look at yourself 5 years from now? Like, sila Kika. Yup. Baka may bahay na ako dito. Ako kaya sa mga napunta ako, ano yan, para lang akong ano ba, tawag ba Explore, rito? nag-explore. Nag-explore kung anong maganda, mga pang-retirement Yes, sir. na, Yes, pero sir. medyo matagal-tagal pa yun siguro. Yeah. 5 years from now, nagta-travel pa rin ako iba't ibang isla. Kahit hindi man sa Pilipinas, around the world. Kasi dami natin na-meet na mga, Yeah. katulad nung magkakasama tayo, parang Asia tour, di ba? Grabe, ang dami na. Nagugulat na nga sila Chinese, ano na ba, Korean, Nalala mo yung iba't ibang occupation pa. yung nag-usap na lahat. Ano na, politics na, umating na ng politics. Yung isa yung Japanese, Taiwanese, Korean. Ala, iba-ibang language. Sabi ko, grabe. Nagkaanuan na kami, mag-aaway na nga eh. Prince. At na sa Filipino. Denmark. Iba din. Then, ang ending, nag-voting pa tayo. Yeah, Kaso siya, trademark. Trademark, pamilya, yan. Yes, Shoutout sa sir. inyo. Kay Ged, Sir, sa kay sa Marvin. buong staff. Yeah. Shoutout sa inyo. Yun ang ending namin sa tour na to. Alas hindi pa nga tapos. Have voting. Pero ito, nagpa-podcast kami ngayon. Dinala ko ni Boots sa maganda. Yeah, na-realize ko, sabi ko, it's time na i-podcast kami. Kasi balak natin sana mag-podcast sa sunset. Sa Lang sunset, siguro. yeah. Diba? Ang yabang natin ito. Pero buti na lang, maraming activities tayo nagawa. Sobrang sulit. Ang dami namin pinuntahan. Water. Pero para sa akin, kasi sayang din kasi pag magtatrabaho tayo doon eh. Parang hindi alam mo natin yun, ma-enjoy masyado. bakasyon talaga yung Ano gusto mga ko eh. side jobs na ano lang. Photos ng merch, mga ganun yan. Yun, okay lang. Pero yung mga ganitong klase, like, Oo. talagang dito dapat pagkwentuhan. Tsaka na-realize ko, maganda yung setup, may camera, maganda. At least, alam mo yun. Yun, ang ganda. So, sa tingin ko, it is, ito muna for now. Kasi, Pagtinin mo natin sila. pintinin natin sila. So, Marami pang mangyayari. Kicks, thank you so much. Kaya salamat RDMD Tattoo, RDMD Family, sa mga taga Cebu, shoutout sa inyo, lahat ng bay dyan, tsaka mga Inday. Lalo na sa mga Inday. Yes, sir. Mga social media mo. Follow nyo ako sa lahat ng social media at Shot by Lakika. Yes, sir. At yung gano'n, no? At, Shot by Lakika. Yun lang lahat ng accounts ko. Wala akong ibang accounts. Yung mga dami accounts sa Facebook na nabubudol kayo. Kasalanan nyo yan. Pero yun, tapos 3900 Streetwear from the slums, kita-kits tayo. yes, sir. Joins. All right. Yes, sir. Before we end this, I would like to say a shout out to Redeem Tattoo Cebu, Redeem Tattoo Manila. We are launching our website, RDMD Studios. That website, may ano na din yun, web store. Ando na yung lahat ng artist namin features. You can book your schedule there. You can see our merch, whatever bagong release nandun. And mga podcasts, branches namin nandun din at lahat-lahat. Actually, then and if you wanna hire Lakika for modeling sa mga clothing brand nyo, OG Banks din. He also have a brand, OG Originals. Yep. Check it out. If you need models and everything. But if you're in Cebu, make sure to hit us up. Kahit Yes, sir. accommodation, let's go. Accommodation lahat. OG Banks Travel and Tours. Yes, sir. And if you wanna be sponsor of this podcast, DM nyo lang kami. Yes, Yes, sir. Thank you so much. Let's go.